Hoy! Bilisan mo dyan. Umigib ka ng tubig at maliligo ako. Ha? Aha. Hoy! Nagpasag ka na naman? Chong, di ko po sinasadya. Matulas po eh. Yan naman kasing ina mo. Bakit iniwang ka pa rito? Bakit po, Aling si Mang? Meron po ba kayong nalalaman tungkol sa mga magulang ko? Magkaibigang matalik kami ng iyong ina. Kaya alam ko ang lahat ng mga pangyayari. Si Mang, yan mo nga mo. Baka kung ano masabi mo, alam mo naman ugal ni Maning. Naku, Itay, hindi naman siguro masama kung malaman ni Boy ang totoo. Ano po ba ang totoo, Aling si Mang? Bakit? Hindi pa ba nasasabi ng tiyasenyang mo? Kasalanan niya ng itay mo. Dahil sa sobrang pagkababaero, naghiwalay sila ng iyong ina. 2 taong ka pa lang nang dalhin kanya rito para makapagtrabaho siya. Nang sa ganon, hindi siya umasa ng tulong mula sa iyong ama. Nasaan po ba sila? Ang balita ko, nasa Olonga po siya. Saan mo nakita si Boy? Doon. Doon? Opo. Ano-ano ang 2 uri ng katubigang saklaw ng pambansang teritoryo? O sige, Nelia, ikaw. Ang 2 uri ng katubigan na sakop ng pambansang teritoryo ay ang panloob na tubig at dagat teritorial. Tama, magaling. O ngayon, ang ating... Hoy! Chong! Ang ina pa kita hinahanap. Narito ka lamang pala. Umuwi ka sa bahay. Mang Maning, sandali ho. Ano ho bang kasalanan ng bata? Ano kasalanan? Bakit kinakailangan dito mag-istamba yan? Naku, hindi ho siya nag-standby dito, Mang Maning. Gustong-gusto lang ho siguro makapag-aral ng bata. Ang totoo nga ho nito nakiusap pa siya sa akin na kung maaari, hayaan ko siyang makapasok dito paminsan-minsan. Para gastos na naman. Wala naman ho kayong gagastusin eh. Hindi namin kayo sisingilin ng anumang matrikula. Ako ang nagpapalamon sa batang yan. At walang sino mang maaari mag-utos sa akin kung ano gusto kong gawin. Suha mo! Boy! Maning, doon ko nakita alaga mo. Saan? Doon! Salamat, ha? Walang hiyang patay ko. Pinapagod ako kahanap. Nasaan kaya yun? Mister, ticket nyo. Ay, sa'yo. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Labas dyan! Dali! Labas! Halika rito! Daliin mo! Daliin mo sabi! Halika! Dali mo! Bakit ho? Split ka, no? Di ho! Asa ticket mo? Eh, Labas mo, dali! wala ho eh. Pasensya na ho kayo. Talagang gusto ko lang ho makarating sa Maynila. Stowaway ka, no? Ang tit-lit mo eh, lakas ng loob mo. Halika sa opisina. Dali mo! Aray! Dali! Napakalupit naman pala ng tiyuhin mo eh. Puro na yung katawan mo ah. Siguro may nagawa kang kasalanan. Wala ho. Mula nung maliit ako hanggang sa lumaki ko, niya ako. Kung totoo sinasabi mo sa akin, imposibleng makilala mo ang mga magulang mo. Basta ho, pagdating ko sa Maynila, pipilitin ko hanapin sila. Yan ang Maynila. Sa laki ba niyan eh, makikita mo pa nanay at tatay mo.
paano? Nasa Maynila na tayo. Bahala ka na, ha? Mag-ingat ka. Ah, May pera ka ba? Wala kang pera, no? O sige, huwag ka nang mahiya. Kunin mo na to. di bali na Ha? ho. Sige na. Pagpasensya mo na to. Salamat O ho. sige. Ingat ka, ha? Sige ho. Sige. Manang, pagbilan nga ng isang biskwit. Saan po ang pupuntang Olongapo? Kailangan sumakay ka ng bus para makarating doon. Ah, ganun ba? Eh, saan yung sakayan? Pumunta ka na muna ng Divisoria. Sumakay ka ng papuntang monumento. At doon mo matatagpuan ang terminal ng bus na sakayan papuntang Olongapo. Ganun ho ba? Salamat ho. Teka, Ano yan? Babalik ako. Cards yan. Saan dumaan eh? Hoy! Ayun! Tara! Hoy! Hoy! Dali! Ang bagal mo. Bilisan mo nga. Kasi yung pitago ko sa'yo. ikaw ba hinahabol ng mga pulis? Hindi, ba't ako abono ng pulis? Salamat, ha? Sige. Siya nga pala. Gabi na, ba't kagala-gala ka pa? Kararating ko nga lang galing Samar eh. Naghahanap lang ako ng matutulugan. Wala ka bang uwian dito? Wala. Wala nga akong kamag-anak dito eh. Ligaw lang ako. Kung gusto mo, doon ka sana matulog. O ano? Ayaw mo ba? Bahala ka. Ayaw mo talaga. Hoy! Wala ka sa luneta. Bilisan mo. Napakabagal nito, Ay, buhay. kain. Hindi, busog ako. Tubig nga, Oh. Malinis ba to? Arnel, sino kasama mo? Sabay nga pala. Nakilala ko kanina. Muntik na ako matiklo. Buti lang, tinulungan niya ako. Taga saan ka ba? Taga Samar. Pero ang mga magulang ko, tiga Olongapo. Tagaulong ka po? Layo nun ah. Siguro anak ka na kaya ka maitim. Hindi naman lahat ng maitim. Anak ng eh. Pagpasensya mo yung dalawa yan, talagang maloko yan Pero magmula ngayon, kasama na natin siya at ito si titira. Sa akin O, ano? okay. Gusto mo rito? Oo, kung papayag ba sila eh. Papayag ang dalawa yan. Payag ba kayo? Oo, Okay. pahay kami. Okay, Tam? O, sino to? Totoy, Suboy nga pala. Bagong kasama natin. Langya, para tayong sardinas dito ah. Arnel, Ito, tingin nga yung pala. nangyayari Ito. natin kanina. Cornel, dito! Ano to? Baril to Barel? Dahil ko lang pangarap to Naku, Okay Arnel, na. tapon mo yaman sa mga kakanyan eh. Baka may Talaga, pera oh. pa dito. Sige nga. Super. Hanep. Arnel, alis yata kasama mo. Uy! Saan pupunta? Aalis na ako. Bakit? Akala ko hindi kayo ganun. Akala ko pinahawak mo lang yung bag sa akin. Pero hindi pala, ninakaw mo yun. Ano sama nun? Kahit hindi ako nag-aral, alam kong masama magnakaw. Alam namin masama. Kaya lang, yan lang alam namin gawin para mabuhay Ano? Bakit? O pwede naman kayo magtrabaho ah. O magtinda. Maraming paraan para kayo mabuhay. Ay, naku boy, talagang bago ka nga rito. Alam mo boy, nung kami baguhan, ganyan din kami. Kung saan-saan nga kami naghahanap ng trabaho nun. Walang tumatanggap sa amin. Dahil di kami nakapag-aral, pares mo. Dito sa Maynila, hindi ka pwedeng mabuhay ng parehas. Laging may kalaban.
masama man mabuting gawin natin, kung wala kang pera, kawawa ka. Mas lalo ang kawawa kung nag-iisa ka lang. Kaya piliin mo na buhay namin. Tsaka dito, boy, paminsan-minsan may pag-asa ka makachamba ng malaki. Ayun! Huli mo! Baka, magkikilos! Hoy! Pagkatapos ito, matututo kang pumili ng teritoryo yung papasokin mo. Huwag tatakbo! Mga pulis to! Taas ang kamay! Ano, boy? Magsasalita ka na! Sir, talagang hindi ho ako, sir. Maski patayin niyo ako, hindi ho ako eh. Kaya gusto mo pang pahirapan ang sarili mo, ha? Bakit ka? Sandali po, mamaya na po kayo tumawag, ho? Oh, nasan yung suspect na sinasabi ninyo? Doon, ho. Ma'am, ito hong nang-snatch ng bag niyo. Kaya lang, ayaw hong umamin. Hindi yan. Di ba ang binigay kong description sa inyo may kalakihan ng katawan? Mga ganyan nga, pero hindi ganyan kaitim. Tasisiguro niyo ho na hindi nga siya. Oo, sabing hindi yan eh. Buti pa, ialis nyo na yan at baka makompromiso pa pati ang sir nyo. Yes, ma'am. Sige, kalagan yan. Pasensya ka na, boy. Napagkamalang ka eh. Yun na nga ho sama nun eh. Napagkamalan niyo lang ako, pinahirapan niyo na ako. Ganyan ho ba talaga kayong lahat ng mga pulis? Abay, kasalanan mo yan, boy. Police character ka eh. Kahit na hindi malaking kaso ang kinasangkutan mo noon, may police record ka. At kahit na anong bagay ang nangyari, natural, kayo ang suspect. Kaya ikaw ang unang-unang dadamputin. Boy, bakit hindi ka magbago ng buhay? Mag-iba ka ng linya. Maghanap ka ng legal na trabaho. Tagal ko na hong ginagawa yan. Pero pag nalaman na ho nilang meron na akong police record, inaayawan na nila ako. Sa bagay na yun eh, baka sakaling matulungan kita. Pagbalik ka sa akin kahit na anong oras. Kung talagang seryoso ka. Kaya nga pala pare, si Boy. Ah, siya ba? Maupo muna kayo. Pare, mag-coke na muna kayo. Oy, sige na, oh. Magpalamig ka muna. Minom ka na.
Boy, mahirap ang trabaho rito. Tatagal ka ba? Boss, sanay ho ako sa hirap. Maski ano ho sigurong trabahong ibigay niyo sa akin, makakaya ko. Sir, pinatatawag niyo daw ho ako. Boy, si Nardo. Siya magtuturo sa'yo kung ano magiging trabaho mo rito. Isama mo siya sa pagdi-deliver kay Mr. Lim para mapadali. Oo. Alam mo kanina pa tawag ng tawag yung chick na yun Halika na, pare. Oh, sige na. Salamat ho. Salamat ho, boss. Ma'am. Pare, nagugutom ka na ba? Hindi pa, Nardo. Ayos lang ako. Pare, mukhang magandang magpalakad ng mga amo natin, ha? Abay talaga yung mag-asawang yan. Kaya siguro siniswerte. Dati-rati, nangungupahan lang yan dyan Wala pang 3 taon, nabili na nila yan. Katatayong nga lang ng bahay na yan Wala ba silang mga anak? Meron, 2 babae. Nasa Amerika, doon na nag-aaral. Kinuha ng nanay ni Mrs. Ipinamigay nila? Hindi. Bakit mamimigay? Mahal na mag-asawa yung mga anak nila. Sa katunayan nga, halos 2 beses ang taon kung bisitahin nila yun At kung minsan naman, yung mga bata ang bumibisita dito kapag bakasyon. Pamimigay. Kala ko. Ikaw naman, nabanggit mo sa akin, 14 anyos pa lang, nag-stowaway ka na. Kwento naman dyan, Ano ba naging buhay mo sa Maynila? Laking bangketa ako, pare. Kung saan-saan. Hindi kasi ako nakapag-aral Kaya walang pirmihan trabaho. Kapit sa patalim, ika nga. Sari-saring tao na mga nakasama ko. Lahat, pinasukan ko na. Para mabuhay lang. Sinira ang direksyon ng buhay ko ng ama ko. Sana. Magkita pa kami. Alam mo naman kung saan naroroon ang tatay mo? Sa Olongaporao. Pinuntahan ko na siya doon noon Hinanap ko siya. Pero hindi kami nagkita. Hayaan mo. Pag nalibre tayo, sasamahan kita doon. Kabisado ko ang lugar na yon. May mga kilala ko doon. Oh, teka, Ano ba? lagay nyo na rito. Matutulog na ako! Teka, sandali lang. Last game na to. Hayaan na. Tatagal tayo Bakit? Nagreklamo ka ba? Ha? Gustin! Lasing ka na naman. Ba't kailangan sampalin po si Berto? Matutulog na ako. Nagsusukol pa sila sa higang ko. Pinabastos ako. Anong gusto mo gawin ko? Ha? Bakit? Nagre-reklamo ka ba? Ha? Wala ka! Pare, tama na. Lasing yan Ano ka ba naman? Sige, matulog ka na. Tama na. Mukhang masipag yung rekomendado ni pare, Oo. Napansin ko. At mukhang mabait. Pare, pwede ko subukan? Oo, halika. Ito, lagay mo dyan. Dali mo na
O, luwagan mo na. Marunong ka na pala eh, okay. Ano, matatagalan pa ba yan? Mukhang malaking trabaho eh. Kung matatapos namin buong maghapon. Sige, bilis-bilisan nyo. Marami tayong delivery. Ha? Stin? Stin? Ano ka ba naman? Tanghali na, nagtatrabaho ng lahat ng tao. Ayaw pang bumangon dyan. Sige na, kumilos ka na. Nakakahiya kay Mr. Ramirez. Baka sabihin niya, puro sweldo na lang ang sweldo yung naabangan natin dito. Di wag niyo ko sweldo sa araw na ito. Masakit ang ulo ko eh. Anong magagawa ko? Teka nga muna. Bakit palagi akong nakikita mo? Ano bang gusto mo palabasin? Wala akong pinalalabas, Gustin. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang kapatas nyo. Ang sabihin mo, ina mo, sip-sip ka! Tama na, boy. Tama na yan. Tama na. Boy! Sandali! Mr. Ramirez, magpapaliwanag ho ako. Hindi na kailangan. Alam ko na lahat. Ikaw, Gusti. Sobra ng pagkaabusado mo. Magulang ka pa sa trabaho. Umalis ka na. Hindi na kita kailangan dito. Talagang halos ako rito. Dahil ayaw ko may makasama sip-sip. Ayoko nakakakitang babaeng sinasaktan sa harapan ko. Eh di magtakip ka ng mata mo!
Okay ka ba? Ano? Maraming salamat sa inyo, ha? Pati kayo nadamay. Nasaktan ba kayo? Hindi naman masyado, miss. Ako nga pala si Rowena. Siya si Nardo, ako si Boy. Ano ba nangyari dito? Manager, hindi ho sila may kasalanan. Yan ho mga taong yan ang nag-umpisa ng gulo. Manager, totoo sinabi ni Rowena. Ganun ba? May tumawag ba sa inyo ng pulis? Abay, napakarami ng pinarwisyo mo yan dito sa atin. Tumawag na ho si Edwin. Mabuti. O sige, ayusin na yung mga yan, ha? Dami palang nasira dito. Rowena, alis na kami. Sige, pasyal kayo ulit, ha? Oo. Bye! Sama mo pito! Ay! Sama mo! Ano yun? Pagda mo! Dun! Wag! Tumahimik lang ako kayo, Mel. Di kayo maano. Ano yun? Hayop ka! Walang iyak ka! Hayop! Marinda! Boss, bilis! Anong nangyari? May tao! Kutangin na si Matan! Ma'am? Ma'am! Sir! Mrs.? Nardo, dalhin natin sila sa ospital! Beto, dala mo, handa mo sa sakyan! Oo, Nardo! Mrs.? Dok, ano ang lagay ng mag-asawa? Ikinalulungkot ko sabihin, patay na si Mr. Ramirez. Ang misis naman niya ay inooperahan pa ni Dr. Garcia. Gaanong kalaki ho ang tsansa mabuhay ni Mrs.? 50-50 ho ang chance. But don't worry. Ginagawa namin ng lahat para siya mailigtas. Excuse Salamat ho. Pong. Yung mga babana to, parahan-parahan lang talagang... Wala kong pinamala sa'yo eh. Talagang ganyan, binubuenas eh. Agustin! Boy, patay na si Mr. Ramirez. Patay ka na rin ngayon. Ano to? Agustin! Tumalang ka pa ng Agustin, ano? Nardo! Boy? Saan ka nang galing? Kanina ka pa namin nahanap, ah.
Si Mrs. kamusta? Ligtas na sa boy. Kaya lang, nung nalaman niya ang tungkol kay Mr. Ramirez, nag-hysteria siya. Tinawagan na nga namin ng long distance yung mga anak niya eh. At pati si Gustin, hinahunting pa rin ng mga pulis hanggang ngayon. Hindi na nila kailangan hantingin pa si Gustin. Bakit? Hindi pala mahirap pumatay ng tao, Nardo. Kanina nung bariling ko si Gustin, buong-buo loob ko. Di wala akong naramdaman takot. Boy? Nardo, maliban sa'yo, meron akong bagong kaibigan. Kaya lang may nakakita sa akin kanina eh. Ha? Boy, delikado ka rito. Siguradong hinahunting ka ng mga kasama ni Gustin. At tiyak, pati mga pulis hinahanap ka na rin ngayon. Murder yan eh. Ano gagawin ko, Nardo? Ano gagawin ko? Ang mabuti pa, doon ka muna sa kubo ko. Ligtas ka ron. Wala nakakaalam nun. Sige na, kumilos ka na. Ihanda mo na mga kagamitan mo. Hoy! Rowena, mabuti naman pinagbigyan mo ako. Oo, day off ko eh. Boy, anong ginagawa mo? Wala. Nag-iensayo lang ako. Halika sa loob, pare. Boy, halika. May dala akong mga dilata. Mabuti na yung may ka dito. Salamat, pare. Si Mrs. nga pala, pare. Lumabas na ba ng ospital? Kundi bukas, maaaring sa Makalawa. Boy. Hindi na ako magtatagal dito ha. Walang mag-aasikaso sa gravel and sand eh. Sige, pare. O sige, ikaw na bahala kay Rowena. Sige, Oo. Rowena ha. O, sige. Halika na sa loob. Tayo na. Ikaw lang ang makakatulong sa akin, Nardo. Yan naman ang dati mong trabaho, di ba? Noon ho yun, Mang Joaquin. Pero tumigil na ho ako na magkawatak-watak kami ng mga kasama ko. Going straight na ho ako ngayon. Alam ko. Pero talagang wala akong ibang malapitan eh. Kaya ikaw ang ipinatawag ko. Teka nga ho muna. Ano ho ba naging atraso nung kadyong yun sa amo nyo? Bina-blackmail si Mr. Yu. Paano hong binablackmail? May pinayari si Mr. Yu kay Kadyo noong nakaraang taon. Isang kaso sa negosyo na lumoko sa kanya. Nawala na yata ng dilensya. Kaya sinimulang gatasan ng amo ko. 5,000 to, Nardo. Hawakan mo muna. 10,000 kabuuan yan. Pagkatapos ng trabaho mo, bibigay ko ang balanse. Sige na. Hindi ko lang talaga ho matanggihan kayo, Mang Joaquin. Pero umiiwas na ho ako sa ganyang klaseng trabaho eh. Oo. At alalahanin mo, may 2,000 para sa'yo. Sige na. Sige, Okay. magpapaalam na po ako. O sige. Baka nag-iintay na yung kasama ko sa labas eh. Tayo na, boy. O, boy. Nainip ka ba? Hindi naman ho. Meron lang kami mahalagang pinag-usapan ng kaibigan mo eh. Sige ho, Mang Joaquin. O, sige. Magpapaalam na ho kami. Okay. Pare, kanina ka pa walang kibo ah. Pare, huwag kang magagalit ha. Pero... Dati ka bang... Ano yung pare? Yung pinag-uusapan niyo ng mga Joaquin. Pare, hindi. Ako lang humahanap naman taga-tiklo. Sumabit din ako nung araw sa mga kalokohan eh. Alam mo na, yung mga hoodlum. Pare, kanina nung nag-uusap kayo ng mga Joaquin, naalala ko si Gustin eh, ng bariling ko. Sila ang mga taong hindi dapat magtagal dito. Si Kadyo, arbor ko na.
akong yayari sa kanya. Pare, professional si Kadyo. Alam ko. Pero tigisa din lang naman kami ng buhay. Pare, pareho naramdaman ko nang bago ko pag-isipan patayin si Agustin. Nangangati itong mga palad ko. Kanina gusto kong humawak ng baril para pumatay uli ng isang katulad ni Agustin. Bilib ako sa iyo, bata. Lakas ng loob mo. Basta ka na lang pupunta rito. At alukin mo ako para pumatay ng tao. Bata, sino may sabi sa iyo ganyan ng trabaho? Ha? Gawin natin prangkahan ng usapan, Kadyo. Hindi na importante kung sino nagsabi sa akin o kung paano kita nakilala. Meron ako 5,000 dito para sa'yo. Kung magkakasundo tayo. Kukuling kita. Pero bata, masyadong maliit ang ibabayad mo sa akin. Antisipo lang yan, Kadyo. 5,000 pa uli kapag nayari mo na yung taong ituturo ko sa'yo. Sino ba itong taong to? Mamayang 8:00 ng gabi, magkita tayo sa tulay. Bago dumating ng bayan, makikilala mo siya. Kanina ka ba, bata? Oo. Ayoko kasi nauuli sa usapan eh. Ganyan ang gusto ko. Teka nga, ano ba talaga pangalan mo? Boy. Boy, ang tawag nila sa akin. Eh, taga saan ka ba? Olongapo, Angeles. Alam ko ibig mo sabihin. Pero hindi ako anak ng Amerikano. Hindi, nagbibiro lang ako. Yung 5,000 dala mo? Oo, nandito. Teka nga, ano oras ba talaga dadaan yung papatayin ko? Bata! Wala kang papatayin. Ikaw ang papatayin ko. Pare, Halika, pare. Boy, si Oscar, kaibigan ko. Waiter sa isang bar sa Olongapo. Nabanggit ko ang tungkol sa tatay mo. Meron daw siyang kilalang Carlos Kayanan. saan ko siya makikita? Sino ka? Ano kailangan mo rito? 19 na taong ko hinintay ang pagkakataong ito. Matagal kitang hinanap. Para patayin. Ano? Nasisi mo? Ano kasalanan ko sa'yo? Malaking kasalanan na nagawa niyo sa akin. Pinabayaan niyo akong lumaki sa kandili ng ibang tao. Alam niyo ba kung ganong hirap ang tiniis ko? Sa bawat hagupit na lumalatay sa aking katawan, kayo
At ang inyong kapabayaan ang pumapasok sa akin isipan. Teka muna. Ano ba pinagsasabi mo? Sino ka ba talaga? Nawala na rin ba sa isipan yung pangalang Arsenio Kayanan? Boy? Si Boy? Oo, Itay. Ako nga. At hindi ko na kayo bibigyan pa ng pagkakataong pagsisihan ng mga kasalanan na gawa niyo sa akin. Teka, Boy. Bigyan mo ako ng pagkakataong makapagpaliwanag. Pagkakataon? Ako ba binigyan niyo ng pagkakataon lumaki sa tabi niyo? Ibinaon niyo ko sa impyerno. Sige, Boy. Kalabitin mo. At pagkatapos ay huwag mong pagsisihan kung bakit hindi mo ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag sa iyo. Huwag mong isisi sa akin ang lahat ng nangyari sa iyo, anak. Kung alam mo lamang ang paghihirap ng aking kalooban nung mawala ka, nang kunin ka't itago ka sa akin ng iyong ina, hinanap kita. Hinanap kita, Boy. Hindi rin totoo yung ibinibintang mong sinadya kong talikuran ang aking tungkulin sa iyo bilang ama. Ngayon, kung hindi ka pa rin naniniwala, nakahanda na akong mamatay. Kalabitin mo na. Tay, ang layo pala talaga nito. Talaga palang mahihirapan akong makita kayo eh. Malayon talaga, pero dito ka pinanganak, Boy. 3 buwan ka pa lamang, inilipat ka na namin ng nanay mo sa Olongapo. Sa Olongapo ho? Carling? Sino yung kasama mo? Si Boy. Siya ang sinasabi ko sa'yo na Kwan, yung anak ko kay Kwan, kay Gloria. Siya ba? Oo. Boy, siya ang tiya mo. Asawa ko ngayon. Magandang umaga ho. Sige. Dadaling ko siya sa itaas para magkakilanlanan sila ng lola niya. Sige, lilipat ako dyan mamaya. Baka lang masunog ang niluluto ko. Sige, Boy. Tara. Nay? Nay! Kuya! May kasama ka pala. Nay! Elsa! Narito si Kuya Carling, may kasama. Chocorling, sino yung kasama nyo? Si Boy. Ito, pinsan nyo. Yung nawawala. Sino yung kasama niya? Mga pinsan mo lahat yan. Tara. Tara sa itaas. Carling? Inay. Sino kasama mo, Carling? Si Boy, apo ninyo. Anak ko kay Gloria. Sige, Boy. Magmano ka sa lola mo. Sige. Mano po? Ang apo ko. Ang laki-laki na. Saan ka ba galing? Kay tagal kang hinanap ng itay mo. Saan ka ba dinala ng inay mo? Nay, hindi ba sinabi ko na sa inyo, dinala yan sa summer ni Gloria, tinago sa akin? Lola, doon na po ako lumaki. 14 na taong gulang na po ako nung mapunta po ako ng Maynila. Hinahanap ko po si Itay, pero hindi ako sinwerte. Carlos, ito bang batang ito? Nakita ng kanyang ina. Patawarin mo ko. Patawarin mo ako sa napakasalanan na nagawa ko sa iyo. Inay. Aminin ko ho sa inyo. Hinanap ko ho kayo ni Itay para sumbatan. Pero ngayon nakita ko na kayo. Nawala na ho lahat yun. Nawala na ang sama na loob ko, Inay. Dahil sa kasalanang nagawa sa akin ng ibitay,
Pati ikaw nadamay. Masyado kasi akong nasaktan. Inisip kong gumanti. Inilayo at tinago kita. Yun lang ang alam kong paraan para makaganti sa iyo. Gloria, huwag mo nang palungkutin pang masyado ang pagkikita ninyong mag-ina. Ang mahalaga nito, nagkita-kita tayo. Alam ko rin. Maski ano pang gawin ko, kahit ano pang ibigay ko sa iyo. Kahit na ang kwintas na ito na napakahalaga sa akin, anak, ay hindi pa rin mapagtatakpan ang mga pagpupulang na gawa ko sa iyo. Ingatan ko po ito, Inay. Mahal kita, anak. Hoy, taas mo pa ng konti yung buhok niya. Oo, ma'am. Yan. Uy, Aling Gloria, ano ho? Dala niyo ng mga orders ko? Kaya nga ako dumaan dito para sabihin sa'yo, hindi ko pa nabibili. Hindi pa ako napapadaan sa base eh. Kasi, dumating ang anak ko. Janice, si Boy, anak ko. Ah, siya ho pala yung sinasabi niyo sa akin na anak yung nasa Samar. Oo, siya nga. Ipinapasyal ko para magkaroon naman ng mga kaibigan dito sa atin. Ah, ganun ho ba? O Boy, pag wala kang ginagawa, pasyal ka dito. Baka makaistorbo ako sa inyo eh. Naku, hindi. Ay, siya nga pala, Aling Gloria. Meron kaming picnic sa linggo. Sumama na kayo. Isama niyo na tuloy si Boy. Huwag na lang ako. Si Boy na lang, para mabili ko tuloy yung mga in-order ko. Inay, baka kailangan ko kayo samahan. Huwag na, anak. Sumama ka na lang kay Janice. Oh, Boy, tayo na. Boy, tayo na. Oo. Tuloy na kami. Oo. Sige, Sige, Aling Janice, Gloria. O Boy, sa linggo, huwag mo kalimutan, ha? Oo. Bye. Walang iya ka rin naman, pare. Hanggang dito ba naman, nasusundan mo ko? Nagdaan kasi ako sa club, nasabi ng tatay mo, narito ka raw. Ano, kamusta ka na? Halika, tuloy ka. Maupo ka. Oh, kamusta na ba? Ito, mabuti. Boy, may bisita ka pala. Inay, si Nardo ho, kaibigan ko. Magandang hapon ho. Oh, maiiwan ko muna kayo, ha? At aayusin ko lang to sa itaas. Oo. Sige, ikaw nang bahala dito, Oo, ha? oo. Uy, ano ba sadya mo? Eto, wala nang kayod. Pinasara na kasi ni Mrs. yung gravel and sand eh. Ah, talaga? Oo. Sinundo na nga ng mga bata. Para doon na manirahan sa Amerika. Boy? Oh. May gusto sana akong ipakiusap sa'yo eh. Ano yun? Kailangan namin ng isang leader, boy. Gusto namin bumuuli ng grupo. Dati kong mga kasamahan yan. Eh, ba't ako napili nyo para mamuno sa inyo? Kilala ka namin, boy. Patunog na rin ang pangalan mo. Bilib kami sa diskarte mo.
Pare, ano bang klaseng trabaho itong papasukin natin? Protection racket. Unti-unti, hawakan natin ng bumbulakan. Eh, paano kung may masagsaan tayong malaking taong mahawak ng protection racket na yan? Walang problema roon. Meron din tayo nasa likod. Kaya lang, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Teka muna. Kailangan malaman ko yan. Eh, ganun pala eh. Bakit kailangan nyo pa ako? Iba ka, boy. Alam namin kung gaano katining ang loob mo. Boss, ito na ho. Boss? Yung para sa amin. Salamat. Okay lang ho. Anything else, sir? Wala. Kailangan ikaw ngawa sa lalo madali panahon. At saka, akin na gusto, ikaw ngawa. Ako hindi sabi na. Tinanggap ko ho itong trabahong ito. Gagawin ko. Kung magkaroon man ho ng bulilyaso, susuluhin ko na lang. Hindi na ako magsasama ng iba. Mabuti, mabuti. Pag ikaw gawa sa aking gusto, ako bigay dakdak pa. Saan ko siya makikita at paano ko siya makikilala? Ay, magandang gabi rin. Sige, enjoy yourself. Upo lang kayo. Salamat, salamat. Oh! Mayor! Toribio! Ang akala ko hindi na kayo darating eh. Maaari ba naman yan? Kundi dahil sa tulong na ibinigay mo sa akin noong nakaraang leksyon eh, baka wala ako sa katungkulan ko ngayon. Wala nga naman yun. Mga kaibigan, ang ating butihing mayor. Eh, salamat, salamat. Thank you, thank you. Ado ka na sa gitna ngayon. Salamat. Dito ka na mayor sa magandang pwesto. Siya nga pala, Toribio. Bakit hindi mo pasindihan ng kandila? Kasi talagang kayo lang iniintay ko, mayor eh. Teka, sisindihan ko. Oho. Op, sandali lang, Toribio. Bago mo sindihan ng mga kandila, at para maging memorable ang iyong kaarawan, gusto ko patayin natin ang ilaw. Sandali. Pakipatay mo yung switch. Yes, sir. Bisa mo lang. Sandali lang, mayor, eh. Okay. Patayin naman natin ang may kaarawan. Thank you, mayor. Mayor, tama! May tama ako! May tama ako! Toribio! Gusto ng ilaw!
Boy? Boy! Oh, pare. Magandang pambagong taon sa'yo yan. Si Quezon, patay na. Di wala ka ng problema. NPA, ah. O ba't ka tumatawa? Wala. Di ba't sabi mo wala na akong problema? Di ba nga? Pakihawak nga, pare. Tama-tama ang dating mo. Nagluluto ako eh. Mukhang masarap yan ah. Ano ba yan? Bulalo. Okay ah. O paano, boy? Bukas hihintayin kita. Ba't pa kanina ka pa walang kibo? May problema ka ba? Janice, itong mga susunod na araw baka hindi na kita masundo. Bakit? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Wala. Kasi, ang hirap ipaliwanag eh. Kasi, Janice, gusto kong malaman mo tungkol sa akin. Sa sarili ko. Alam ko na. Okay lang. Sino siya? Janice, hindi yung iniisip mong dahilan. Ang ibig Ano kong pa? Ano pang dahilan? Ano pang totoo? Sabihin mo! Janice, mahal kita. Gusto ko lang malaman mo tungkol sa pagkata... Mahal din kita, boy. Basta, pareho rin ang dati, ha? Hihintayin kita bukas. Ha? Oh, boy. Tay, Happy New Year. Happy New Year. Matagal ka rin nawala ah. Saan ka ba nanggaling? Bumaba lang ako kung Bulacan. Pumatay lang akong pulis. Ano? Ano ka mo? Bagong taon na ako, Tay. Siguro, panahon na para magtapat ako sa inyo. Tungkol saan? Tungkol sa akin. Marami pa ho kayong hindi nalalaman tungkol sa buhay ko eh. Boy, mukhang naprami yata ang ininom mo. Kung hindi ako nakainom ngayon, o hindi ako lasing, hindi ko masasabi sa inyong totoo. Ano bang totoo ang sinasabi mo? Ang buhay ko bilang kriminal. Teka muna, ang ibig mo sabihin, ako pa ang Tay, sisisihin wag niyo mo. ako susumbatan o wag niyo ako sisisihin. Ipinauuna ko lang mo sa inyo na nagkaganito ang buhay ko nang dahil sa inyong dalawa na inay.
19 na taon bago ko ho kayo nakita. Nasabit na ako sa iba't ibang klaseng krimen. Pero mas madalas, inuupahan nila ako. Para pumatay. Madaling pumatay, Itay. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ang mga pinapatay ko, yung mga taong hindi na dapat mabuhay pa rito. Mga kriminal. Katulad ko. Mas magaan nga sa akin ang pumatay ng halangang bituke kesa mang-hold up ng mahirap na katulad ko. Ganun lang yun, Tay. Boy, hindi ko gusto nangyari sa iyo. Siguro, kung ikaw ay lumaki sa aking poder... Tay, wag na natin pag-usapan pa ang siguro lang. Ganito na ako eh. Wala na tayong magagawa roon. Tay. Gusto ko rin nung humingi ng tawad sa inyo ni Inay. Sa mga paninisi ko sa inyo. Ang kinasasama lang ho ng loob ko talaga ngayon, Itay. Hindi ko na pwedeng tuluyan si Janice. Mawawala na talaga ang mahal ko. Dahil wala na siyang kinabukasan sa akin. Kasi ganito na ako ngayon. Mahal ko si Janice, Itay. Arsenio Kayanan, may wanan kami para sa'yo. Sir, talaga ako walang kinalaman sa binibintang niyo sa akin. Pakinggan niyo muna ako, sir. Kami ba mo ba? Ha? Sir, talagang hindi ako pumatay ng kapitan. Hindi ah. Tignan natin. Pagkatapos namin sa'yo, at saka mo sabihin hindi ikaw. Bisa na yan. Sir! Sir, pakinggan niyo muna ako, sir. Pasok daw ang suspect for identification. Halaga na yan. Teka sandali. Maganda to ah. Hindi na ako umuto, no? Sir, di ho, sir. Bigay ho sa akin ng nanay ko. Anong bigay? Niloloko mo ba ako? Hindi ho, sir. Akin na yan, sir. Pwede. Tatago ko muna to for safekeeping. Kapag wala nag-claim, babalik ko sa'yo. Sige, dalhin nyo na yan. Sir, bigay ho sa akin ng nanay ko yan eh. Ayusin nyo mabuti yan, ha? Yes, sir. Sige na. Sir, balik niyo sa akin yan, sir. Reyes, tingnan mo kung sino sa mga yan. Hindi ako sigurado, sir eh. Parang wala sa kanila eh. Siguruhin mo. Marami na napapatay sa atin. Tingnan mo uli. Naka-jacket na maong. Hindi ba siya yun? Hindi ako sigurado, Sarge eh. Hindi yan. Sir, ba't hindi niyo pa ako pawalan? Narinig niyo naman yung sinabi ng kasama niyong pulis kanina. Hindi ako. Talagang wala naman ako nalalaman niya sa ibinibintang niya sa akin eh. Yun nga masama eh. Hindi ka niya nakilala. Pero ako, sigurado akong ikaw yun. Kaya pwede ba? Tumahimik ka na lang dyan. Sir, wala na tayong gasolina. Oo, narinig mo na. Para sa'yo, gagastos pa ako ng gasolina. Kargan mo. Sandaan. Sir, jijingle lang ako. Bilisan mo.
Tagal naman yan. Konting bilis. Juan! Huwag kayong lalapit! Diyan lang kayo! Huwag kayong lalapit! Sir, kanina pa siya dito. May appointment daw sa inyo. Ikaw ba si Arsenio Kayanan? Ikaw ba tumawag sa akin? Oo sir, magandang gabi ho. Kayo po ba si Max Buwan? Ako nga. Sige, mabu ka. Mukhang hindi pa magaling yung sugat mo Medyo malalim ho eh. Bakit ako naman ang naisipan mong lapitan? May nakapagsabi ho sa akin na marami daw ho kayo natutulungan kapareho ko. Ano namang tulong ang magagawa ko para sa'yo? Iniintay nga namin siya para maisoli namin sa kanya itong mga gamit niya. Hindi na siya nagbalik. Pinakiusapan ako ni para kunin to sa inyo. Ano ba, Sarge, ang talagang nangyari dito? Parang gusto kayong ireklamo ni Boy Negros sa Napolcom, Alam niyo, Mr. Buwan, nung hindi siya maituro ng witness namin, inirelease namin siya. Ano ba ang pinagsasabi sa'yo ng taong yon? Ang sabi niya, pinahirapan daw siya dito. Tsaka may sugat siya nung dumating siya sa akin sa opisina. Mr. Buwan, naintindihan namin ang batas. Kaya hindi namin maaaring gawin sa kanya yon. Teka nga muna. Masyado yata ang pagmamalasakit niyo sa taong yon. Alam niyo ba na lahat ng krimen na nangyayari dito sa Bulacan, si Boy Negro lagi ang prime suspect? May katibayan ba kayo? Kuya Boy, bakit ngayon ka lang? Ba't di ikay kaka? Walang anuman to. May sugat lang ako sa hita. Si Boy na ba yan? Opo, Lola. Sige, Kuya Boy, papasok lang namin tong tubig, Sige. O Boy, alika na. La? Mano, hola. Ano nangyari sa paa mo? Boy, gising ka pa. Lola. Mahal na mahal ko kayo. Matulog ka na.
Boy, anong ginagawa mo riyan? Bakit hindi ka pa matulog? Hindi pa ho ako inaantok eh. Naalala ko yung mga pulis na nagpahirap sa akin. Tay, babalikan ko ho sila. Hindi ko na alam kung ano pang pwede kong sabihin sa iyo. Pinili mo ang buhay na gusto mong puntahan. Kaya lamang, bilang isang ama, nag-aalala ko sa masamang maaaring mangyari sa iyo. Itay, sa hirap ng inabot ko sa kanila, sisiguruhin ko kung di ko man sila mapatay, hindi na nila ako mahuling buhay. Ayos na ba yan, bata? Ayos na ho, sir. Baka mamaya, tirik na naman ako nito. Yo, sigurado na yan. Salamat. Tura! Chief! Magandang gabi ho. Anong ginagawa mo dito sa 10 oras ng gabi? May hinihintay lang ho ako. Sinong hinihintay mo? Kayo. Boy, tama na yung patay na yan eh. May impormasyon na dumapo si Boy Negro sa Bukawi. May koordinasyon na tayo sa hepe doon. Yun na lang kooperasyon ninyo. Konting ingat lang mga bata. Body-body system kayo. Hanggat maaari, hulihin siya ng buhay. Sir, masyado siya mainit sa atin eh. Paano kung lumaban? Tumba nyo! Kesa kayo ang maunahan. Is that clear? Yes, sir. Mama, sa tabi. Iabot mo nga. Hold up to. Sige, Mag-stay kayo. Sabi mo dyan. Sabi mo! Eh, baba! Baba! Dali! 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 Sabi, kunin mo lahat mga pera sa lahat! Bakit? Bakit? Ano yan? Wala niyo na kami! Yan, napuntas! Wala na ba? Asan na lahat? Halika kayo! Halika na, boy! Abel, kunin mo yung kuntas na matanda! Tama na yan! Halika kayo! May kasama tayong pulis, ha? Ang masama lang nito, ang papatay sa kanya, sarili niyang baril. Mga ina yung pulis Bulacan. Hindi ho. Pulis ho siya ng Maynila. Pulis Maynila ako, Brad. Ah, Maynila, ah. Oh, itong balato ko sa'yo. Sige, dali mo na! Lakad na! Para sumpi ko. Ito. Pare, kulang ng 3 piso to. Brad, kulang na 3 piso yung sukli mo sa akin. Anong kulang? Tama yung binigay ko sa'yo, ah.
17 dapat ang sukli ko eh. 14 lang itong binigay mo. Nga pala eh, 17 eksakto ang binigay ko sa'yo ah. O, Meng, ibigay mo na. Sige na, pabayaan mo na lang. Hindi mare! Umaabuso yung mga yan eh. Ano to? Hold up? Ano ka mo? Hold up? O sige! Ngayon, hold up ko! Sige! Hoy, may baril! Kulo! Hoy! Alis kami! Huwag ka natakbo! Sandali lang, boss. Ano ba atraso ko sa inyo? Sir? May tawag ho kayo. Arsenio Kayanan daw ho. Nasa direct line. I'll take it. Hello? Hello? Mr. Buwan, si Boy ho ito. Boy, mabuti tumawag ka. Ano ba itong pumasok sa ulo mo? At nang hold up ka na pumatay ka pa ng bumbero. Pati yung driver nagagabuhay. Kaya nga ho ako tumawag sa inyo dahil ho yung bumbero na pagkamalang ko yung pulis. Yun naman ho driver. Hindi pulis, hindi tama yung ginawa mo. Uminit ka lang ngayon Idinidinim mo yung sarili mo. Ano ho kaya dapat kong gawin? Aba, hindi sumuko ka. Tutulungan kita. Pag pinatagal mo pa yan, baka mahirapan ako matulungan ka. Hello, boy? Hello? Boy, nakikinig ka ba? Oho. O ano? Susuko ka na ba? Hindi pa ho ako pwedeng sumuko gagawin pa ho ako. Hello? Anong oras nagkakaroon ng relyebo mga gwardya? Mga alas 3. Pero eksaktong alas 12, umaalis ang 2 gwardya sa labas para kumain. Kaya anong nangyayari, yung isang gwardya sa loob, lumalabas para okupahin ang posisyon ng 2 gwardya sa labas. Anong mga kargada nila? Yung 2 gwardya sa loob, may isang mahaba, disabog, at isang 38. Ganon din yung nasa labas na 2 gwardya. Magandang tiyempo siguro yung alas 12. Eksakto alas 11, magkita-kita tayo sa may palengke para hindi tayo mahalata. Pero siguraduhin nyo lang, kumpleto kayo sa gamit. Dali mo yung mahaba mo, Nardo, Buddy. Nakahanda na, boy. O Joey, mukhang hindi ka nakikinig Ha? Nakikinig ako, boy. Wala pa ba si Joey? Boy, wala pa Boy, alas 12 na. Nardo, lakad na kayo, Abel. Tara. Buddy. Sige. Walang ka na! Walang ka na, mama. Nardo! Backup! Dali! Dali!
Kumusta na ho kayo, Lola? Boy, aalis ka? Lola, may kakausapin lang ako sa Malabon. Boy, matanda na ako. Mahina na. Baka sa pag-alis mo, matagalan ka. Baka hindi mo na ako datnan na buhay. Baka mauna pa ho ako sa inyo. Ano ka mo? Ano ang sinasabi mo? Ho? Wala ho. Nagbibiro lang ho ako. Boy, ayaw ko ng ganyang biro. Eh, kayo ho itong una nagbiro eh. Lola, alam mo, sa maniwala ka't sa hindi, dito lang ako masaya. Dito lang ako nakaramdam na may pamilya rin pala ako. Lola, ipangako niyo sa akin, ho. Kapag namatay ako, dito niyo ho ako ibuburol. Dito niyo rin ako ililibing. Gusto ko kasi parating malapit sa inyo eh. Boy, hindi ka ba titigil? Lalo kung kinakabahan. Mahal kita. Nagbibiro lang ho ako. Ayaw ko ng ganyang biro. Alam mo naman, masyadong delikado ang buhay mo ngayon. Boy, mahal kita. Huwag mo akong iiwan. Huwag. Huwag, boy. Nandiyan na ho tatay, oh. Carlos, kausapin mo nga itong anak mo kung ano-anong pinagsasabi. Boy, bakit hindi ka pa tumigil? Namatay lahat ng mga kasamahan ko dahil sa kagagawa ng isang tao. Isang taong pinagkatiwalaan namin lahat. Pagkatapos nitong lakad kong ito, mananahimik na ako. Pero sa loob ng 2 linggo't hindi ako nakabalik. Asahan niyo, patay na ako. Boy, mas gugustuhin ko pang makita kita sa loob ng bilangguan kaysa makita kitang patay. Mahal kita, anak. Mahal ko rin ho kayo, Itay. Joy, humilaw ka. Huwag kang matakot, anak. May awa ang Diyos. Hindi niya tayo sasaktan.
Huminahon ka. Oo, huminahon ka. Mama, kung ito man ay hold up, kunin na ninyong lahat ang gusto ninyo. Huwag niyo lamang kami sasaktan. Hindi ko kayo hold upin. Lalong hindi ko kayo sasaktan. Nagipit lang ho ako eh. Hinahabol ho ako ng mga pulis, papatayin ho nila ako. Maniwala ho kayo sa akin. Miss, hindi ko sinasadya. Hinahabol nila ako eh. Papatayin nila ako eh. Tita! Mrs., tulungan niyo ho ako. Hindi ko ho kayo sasaktan. Kayo lang ho ang proteksyon ko eh. Papatayin ho nila ako. Sergeant, position your men. Hindi kayo. Hindi ako susuko sa inyo, mga pulis kayo! Umalis kayo niya ako di tao rito! Mama! Huwag ka na magpulang! Baka parilin nila tayo eh! Huminahon ka. Huminahon ka. Hindi, huwag kang mag-alala. Hindi kayo ang gusto nilang kunin. Ako ho. Huwag ho kayong matakot. Ako ang gusto nilang kunin. Tita! Pababayin niyo yung mga sundalo riyan! Alis! Isa! Dalawa! Down! Pabakay dyan! Down kayo! Down! Pabakay lahat! Tita! Bakit hindi ka pa sumuko, boy? Hindi ho ako pwede sumuko sa kanila. Papatayin ho nila ako. Alam ko ho yun. Sigurado ho ako, papatayin ho nila ako eh. Boy! Baka naman pwede ako pumanig dyan! Para magkaintindihan tayo! O baka meron kang gustong kausapin! Mrs.? Mrs.? Meron ba kayong lapis at papel dyan? Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Boy, anong gusto mo isulat ko? Isulat mo. Isulat mo papuntahin nila dito si Max Buwan. Sa kanya lang ako susuko. Sa kanya lang ako susuko. Ano pa? Mrs., pwede ho kaya siya na lang ang magtapon ng sulat? May pinabibigay pong sulat! Chavez! Kunin mo yun!
1, base Rover 1, come in. This is Rover 1, over. Sir, may hostage case sa Victoneta Avenue, Barrio Potrero, Malabon. The hostage taker wants you there for possible negotiations, over. Identify hostage taker. Over. Boy daw, sir. Boy. Over and out. Ikaw ba si Boy na laging nadidyaryo? Siya si Joy. Ako naman ang kanyang Jeremy. O, Chip, ano bang nangyari? Si Boy Negro, nasa taas. May no-stage ng mga tao. Ikaw hinihiling makausap. Saan ba? Saan? Doon sa may pulang kurtina. Tumado siya, Mr. Buwan. Boy! Si Max Buwan to! Gusto mo raw ako makausap! Akyat ako riyan! Wala akong armas! Sige ho, Mr. Buwan, umakyat na ho kayo. Pero siguraduhin nyo lang kung wala kayong kasama. Oo, boy! Chip! Pwede ba yung mga tawhan mo? Palasin mo sila! O Cortez! Ramos! Magsinis muna kayo dyan! Boy, dito ho, Mr. Buwan. Oh, boy. Ano naman bang itong ginawa mo? Eh, nahabulo ako ng mga pulis Malabon kanina eh. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Mako-corner nila ako. Eh, ano naman ang ginagawa mo dito sa Malabon? Ba, may hinanap ako. Hinahanap o hinahanti? Tigilan mo na nga yan, boy. Ikaw na rin humuhukay sa sarili mong libingan eh. Marami pa akong dapat gawin. Marami pa akong dapat pagigantihan. Oo nga. Pero umikli naman ang araw mo dito sa mundo. Okay. Hindi ba sinabi mo sa akin minsan na may pagkakataon para sa pagsuko? Pues ito na ang pagkakataon mo, boy. Nalilito na ho ako eh. Kinakabahan ho ako. Sinaktan mo ba itong mga to? Naku, hindi ho. Maski tanungin niyo ho sa kanila. Oo nga ho. Wala naman siyang ginawa. Talaga lamang kinabahan kami ng aking pamangkin. Oo, totoo po yun. Mabuti naman at hindi binaltik yung ulo mo. O ano? Susuko ka na ba? Chip! Chip! Pwede bang diba ang baril ng mga tao nyo? Hindi lalaban si Boy! Eto! Hawak ko na! Men! Hold your fire! Put down your weapons! Mrs., mabuti kaya sumama na rin kayo. Baka kailanganin ng statement niya sa presinto. Chip, ako na maghahatid sa kanya sa presinto. Sasakay ko na sa kotse ko. Ako na bahala sa kanya. Mabuti pa, pasasamahin ko sa'yo yung 3 tao ko. Okay, Chip. Okay, 3, sumama kayo ron.
Mrs. dito kayo. Mabuti pa ho siguro, lumaban na lang ako kanina eh. Kaya lang ho, naisip ko, baka marami ho uling madamay na inosenteng tao. Mr. Buwan, ngayon lang ho ako nakaramdam ng ganitong kalakas na nerbiyos. Huwag ka mag-alala, boy. Hindi ka nila gagalawin. May pangako sa akin si Ebe. Basta't nasa Malabong ka, ligtas ka. Maraming salamat ho sa lahat ng tulong na nagawa niyo sa akin. Nagtataka nga ho ako kung bakit niyo ako pinagtsatsagaan eh. Hindi niyo ba naisip na nasasayang lang ang oras niyo sa akin? Magan sa loob ko ang pagtulong sa iyo, boy. Malay mo, baka makabuti sa iyo itong pagkakasuko mo. Kung sa bagay, nagsisisi na rin ho naman ako sa mga kasalanan ko nagawa eh. Mr. Buwan, kung isulat niyo ho kaya tungkol sa buhay ko, para huwag na akong pamarisan. Bayaan mo, boy. Gagawin ko yan. Sa ngayon, husgado na muna ang bahala sa'yo. Tingnan natin kung may mahihingan tayong tulong na abogado. Mabuti na yung may abogado ka para sa mga kaso mo. Ewan ko kung maabot pa ako sa husgado. Eh, kung ano-anong iniisip mo eh. Sana naman. Kung papatayin nila ako, wag na nila akong pahirapan. Sana. Sana isang bala na lang. Walang mangyayari sa'yo, boy. O ano? Alis ako. Mr. Buwan? Kayo na ho bahala sa akin. Sir, narito na sa kayanan. Pakipirmahan to, Sarge. Sige, sir. Tuloy na kami. Kayo nang bahala sa kanya, ha? Yes, sir. Tara. O, pare. Pare. Sir, si Boy... Kanina pa pinatatawag yan sa provincial headquarters, ah. Diretso mo na sa Malolos. Ngayon na ho, sir. Hatid nyo na. Sige na.
Tara. Boy, mas gugustuhin ko pang makita kita sa loob ng bilangguan kaysa makita kitang patay. Mahal kita, anak.